Kailangan ko na rin pong magtrabaho kaya natigilan na rin po ako sa pagtatrama. Pero ang totoong dahilan kung bakit ako nagpatuloy na lumaban ay ang lola ko kanina. Naisip ko kasi na baka may mga friends siya sa langit tapos pinapalaban ako. Baka naman mapahiya siya kung ang apo niya ay iyakin ba? Tapos mukmuk lang ng mukmuk. Hindi ko alam kung totoong nakikita niya ako mula sa langit. Pero kung totoo man, gusto kong maging proud siya sa akin. Nadamdamin lahat ni Jessica. At makikita talaga sa mata niya. Ang pag-asa. Mahal na mahal ko siguro ang lola mo eh. Sobra po ah. Alam ko rin mahal na mahal niya ako. Pero oxygen po sir. Sapat ang pagmamahal niya sa akin hanggang sa panahon magkita kami ulit. Nang gabi yun, ay pinag-isip ang maigi ni Rafael. Ang mga sinabi ni Jessica. Baka nga, nakikita ko niya na. Nakikita ng malungkot ako at nag-iisa. Sigurado malulungkot ko. Baka nga panahon na para ituloy ko ang buhay ko. At ibalik ang dating ako. Malakas na sabi ni Rafael sa kanyang sarili. Nagkatitigan na ang dalawa. Noong ilang segundo nang biglang umiwas ng tingin. Si Jessica, hindi na pinaya ang titig ni Rafael sa kanya. Kinabukasan na, maagang umalis sa Rafael. Naisip na nang bumalik muna sa kanyang opisina pero bago pa lang siya bumalik, dumaan muna siya sa barberya. Sa tagal niya sa loob ng bahay, ay hububang na rin ang kanyang buhok. Umabot na nga yun. Sa may balikat niya, pati ang balbasa at bitoto niya, nakakalabi na yun. Pagkakita niya naman sa kanyang. Pagdating niya sa opisina ng Pilipinay, ang mga pinagod. Siguro sa ito, nakakalabi. Bakit na lang ito? Maging iba sa Rafael. May agaw naman. Halos hindi na nga niya nakilala na hapon na pala. Masaya siyang umuwi. Naglilinis sa harap ng bahay